I miss you in the moonlight. I actually came out to her na as transgender. Sabi niya, you look great. I'm really happy for you. And then she hugged me. So, yun po yung ginagawa. Ba't ayaw niyo mag-roll it? Ayaw. Mula sa pagpaperform sa international stage hanggang sa pag-guest sa mga talk show abroad, talaga namang gumawa siya ng pangalan sa loob at labas ng bansa. Taong 2017, sumailalim siya sa isang pagbabago. Ang dating female pop star na si Charisse Pempenco, naging isang transgender man. Ngayong gabi, alamin natin ang tunay na buhay ni Jake Zyrus. Hi everyone! Welcome to Tunay na Buhay. It's me, Jake, and actually nandito tayo ngayon sa office ng ating manager. We've been working together for 4 years, and actually it's an interesting story because my manager started as a fan. And I do remember na when we all got together, and doon ko na-feel na I could trust her completely. Ito muna, really special. I remember sis, sa ano pa to, Santa Teresita, Cagayan. I remember that. Sila yung unang nag-invite sa akin nung kaka-come out ko pa lang. Isa yun sa pinaka-memorable show ko. Everybody, like sa audience, lahat sila, they were cheering, they were shouting, and they were calling me Jake. And that was the first time I heard it. Ito yung sa Eastwood, yung Walk of Fame. And I'm actually the first artist in the Philippines to have 2 stars sa Walk of Fame because parehong nandun yung Charisse Pempenco and Jake Zyrus. Let's move forward because I don't show this often. So, nung last na nag-guest ako sa Oprah Winfrey Show where I actually came out to her na as transgender and nag-picture kaming dalawa and actually siya nagbigay nito sa akin. The only thing na sinabi niya sa akin nung time na yun, sabi niya, you look great. I'm really happy for you. And then she hugged me. I think what I want to talk about now is one of my important achievement na nangyari sa buhay ko is when I made the book. This is my story. This is I Am Jake. Nung nirelease namin yung book, kasama siya sa top 10 na best-selling sa atin. And nagkaroon din ng Japanese version. Na kaya din nagkaroon nito dahil meron din akong documentary na pinalabas sa Japan, produced by ng NHK. After namin ginawa yung documentary, I didn't expect na mare-recognize din siya sa iba't ibang countries. Like the first award na nakuha namin was from International Film and Video Awards. Napakaraming kwento ni Jake Zyrus dito sa kanyang libro at napaka-interesting ng mga kwento niya. Siguro mas mabuti kung kausapin natin siya ngayon via Zoom para mapag-usapan natin kung ano yung nilalaman ng kanyang libro at kung ano yung talagang kwento niya tungkol sa kanyang pag-transition, sa kanyang musika. Set up natin yung Zoom. Hindi raw pangarap ni Jake ang maging isang superstar. Pero dahil sa encouragement ng kanyang ina at sa natural niyang galing sa pagkanta, unti-unti siyang nakilala sa iba't ibang singing contest bilang si Charisse Pempenco. Naalala mo pa ba yung unang contest na sinalihan mo? I think sa Binyan, Laguna po yun, yung mall. It wasn't traumatizing pero nakita ko talaga yung mga kalaban ko po at the time. Like talagang umiikot-ikot sa stage, nagkahagis ng mic na ganyan. And I got really inspired dun sa nag-champion. So, nung time na yun, sabi ko po na I want to be able to have that kind of confidence. And right after that, nagtuloy-tuloy na po. Paano ba nag-umpisa itong hilig mo sa pagkanta? I wasn't exactly thinking na parang I wanted to be a superstar or something like that, but I wanted to sing. So, there was this one time na akala ko po mag-isa lang ako sa bahay nun. The first song I sang, I learned was Celine Dion's My Heart Will Go On. And I started singing and I didn't know, nagulat na lang ako na nandun sila, nanonood sila. And I saw the look in my mom's eyes and I knew
that she was, like, gonna make me either, like, join contests or something. She was gonna develop me. So siya yung naging unang music teacher or vocal teacher mo? Yes. She knows everything. Like, whether before and today, the way I performed on stage, lahat talaga yun ko, natutunan ko talaga sa kanya. Di nagtagal, ang konteserang singer nakarating na rin sa telebisyon. At unti-unti, ang pangalang Charisse naging pang-international na rin. Pero ano yung parang first big break mo on TV? Nung may kumontak po sa amin para pumunta po sa Sweden. But it wasn't for album, it was only for like parang demo. Yun na po yung lumabas yung video ko, yung first video sa YouTube. And first time ko pong lumabas ng ng Pilipinas. So parang dun ko po na-feel na this is a big start for me. Yun na yung sa Korea. After nun, Ellen, and then Oprah. So sunod-sunod na po siya. Ano yung pakiramdam na parang nasa international scene ka na? Tapos hindi lang basta international scene, talagang big league yan, di ba? So, hindi ka ba kinabahan nun? Sobrang kinabahan po. Kasi I never thought, never in my wildest dreams na talagang mangyayari po sa akin yun. Dahil sa tuloy-tuloy na Hollywood guestings, naging ganap siyang international singer at nakapag-release ng mga kanta sa iba't ibang bansa. May mga na-disappoint. But the thing is, before naman po ako mag-come out, I expected everything po. Pero kasabay ng kanyang pag-amin bilang isang transgender, nag-iba rin ang genre ni Jake sa pagkanta. Pangarap ko talaga, even before I transitioned, was to sing song from Michael Bublé, Frank Sinatra. Lagi nasa spotlight. And world tour concerts. Hindi maipagkakaila ang kasikatang naabot noon ni Jake Zyros bilang Charisse. Pero ang glitz and glamour, nagdulot daw ng anxiety at depression sa kanya. Nung time na po na yun, talagang mahirap po. It was fun, but at the same time, parang I had to take it all in na nang mabilisan po. Like parang I had to move fast para talagang parang to change myself. I had to fit in. So paano mo minanage yun? Napakahirap po. And that's when, nung time na yun na yung team, sabi sa akin na well, that's what you get when you start, like being famous. So sabi ko, I tried to accept it. I met some people from there na talagang yun po yung nagturo sa akin. Sa pananamit, sa pagsasalita. When I was on stage and in front of camera, yes, it looked glorious. But behind it, one of the biggest reasons, I'm sure, why my anxiety, my depression raised. Pero nung time na yun, the good part was the achievements. I'll always be grateful for that. Pero unti-unti ring mas naging totoo si Jake sa kanyang sarili nang aminin niya sa lahat na siya ay isang transgender man taong 2017. Charisse is God. And I do feel like a different person now. Kailan mo unang naramdaman or kailan mo unang naisip na gusto mong mag-transition from Charisse to Jake? Actually, bata pa lang po ako. I think I was 5. And naalala ko na tinutokso ako ng mga klase ko dito sa isang boy. But the only question that came in my mind was, bakit nila ako tinutokso doon? Pareho kami. Kahit naman po ganito, alam ko na role model pa rin ako. Hindi man sa lahat, pero sa karamihan ng kabataan. Hindi lang dahil sa gay ako. Hindi ka ba nahirapan dun sa transition process? I mean, syempre kasi may medical aspect din yun, di ba? Yung voice ko po yung unang-unang nagbago. Bago yung a little bit of facial, ganyan. Pero ang pinakamahirap ko po na-experience was my top surgery. Naalala ko, pagising ko, and may mga yung mga bandages, ganyan. Groggy pa ako, tapos pagdilat kong ganyan, tumingin ako sa and it was flat. Sabi ko, oh my God, flat na siya. So yun talaga yung unang-unang kong sinabi. And I remember my friends, pumasok sila sa room and they sang Happy Birthday to me. It's your first birthday. Yes. Rebirth. It was really special moment, pero at the same time, yun po talagang mahirap. Kinabahan ka ba na baka maapektuhan yung career mo kapag nabago yung boses mo?
Hindi po ako nag-worry kasi the only thing that has changed is yung key. Siyempre po, mas bumaba yung boses pag mas nag-deep. Pero the way I sing, the way I perform, the way I send my message, the song messages to the people, para po sa akin, I still sing, I still perform like Charisse, and Charisse performed like Jake Cyrus. Malaya na nga rin daw siyang piliin kung sino ang taong kanyang mamahalin. Sa kasalukuyan, inspirasyon ni Jake ang kanyang partner na si Shar Aquino. She was a fan. I met her for the first time. I think meron pong meet and greet. Pero na-meet ko po siya before I transitioned. Gabi po yun, and nagkaroon ako ng video calls with my fans. So, nagkwentuhan po kami, and apparently, ang dami po naming similarities. Like, it was the first night na magkasama kami, but it felt like we'd known each other for years. And that's how I knew that it was different. Parang soulmates. Yes. I liked the way she made me feel about myself, and inopen ko sa kanya that time na magta-transition ako, and I was scared. First thing she said was, kahit anong gusto mo, susupport kita, and she really did. So, ilang years na kayo magkasama ni Shai? We're not usually, like, open. Like, saying, like, kung ilang taon na kami. That's one thing that we also enjoy, the fact that Privacy. most people don't know kung ilang taon na kami. Kakabit na ng kanyang karera ang pagiging kontrobersyal. Kaya naman hindi siya makaliligtas sa Prangkahan with Pia. Ano ang masasabi mo sa lahat ng mga bashers? Thank you. Meron ka bang plano, Jake, na magkaroon ng anak? Not at the moment po. Pero open ka dun sa idea? Or wala talaga? Even in the future, both of us, medyo hindi pa namin nakikita po. So, ang hirap sabihin for now. Ano ang biggest regret ni Jake Cyrus? The biggest regret para sa akin ay yung mga bagay na niregret ko, kasi dapat hindi ko pala sila niregret, because that kind of molded me into who I am today. Ano ang message ni Jake kay Charisse? Wow. Thank you, and I'm sorry kasi si Charisse ang nagdala lahat ng pinakamahirap na emotions, struggles, pain. Si Charisse po ang nagdala lahat. So, I'm sorry that she had to go through that. But I am really thankful because of the ride na binigay niya sa akin. That amazing, amazing ride that I had to experience dahil sa kanya. The amazing people I met, the achievements that I got nung Charisse pa po. I'm really thankful and grateful. She'll always be me. She'll always be in my heart, and she's my hero. La 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 la! Ganon? This is it. Ready na nga ba kung makaduet si Jake Cyrus? Sorry. Miss Rhea kasi Hindi ko na talaga inaabot kasi hindi ko na kaya. Hinihintay ko yung boses niyo eh. Hindi ko na kaya yung part na yun. Thank you, Jake! Baka makatulong, Jake, kung tuturuan mo ako ng Yes. vocalization. For your key, probably magsa-start po kayo sa mama. Yes. So hanggang sa Nice. pataas na po ng pataas yan. Nag-iba ba yung vocalization process mo nung pagkatapos mo mag-transition? Yes po. Kasi before, yung mga vocalizations na ginagawa ko po before, like pang soprano, ganyan po. Kasi yung talagang matataas po. Ngayon po yung vocalization ko na ginagawa ko, more like, ang ginagawa ko po yung mga pang tenor. So for example, before you perform, syempre po, importante rin sa atin yung pronunciation. So my vocalization for that is yung lip roll, which is yung Yes. Oo. yan po. Pero nilalagyan ko po ng tono. Okay. So yun po yung ginagawa. Ba't ayaw niyo mag-roll? Wait. Ayaw. Ba't ayaw? Wait. Ulit. Diaphragm. Tapos kailangan From po the... Okay. ano Alam nyo mo yun yung talaga. Labas nyo hirap na talaga. hirap ako. Okay, from the diaphragm. Eh. Yes! May paano yun? Yay! Ngayon lang ako natutong mag-lip roll na ganyan.
Jake! Thank you! Thank Thank you! you. Hintayin ko na yung tawag mo para sa collab natin. Mahaba man daw ang naging journey ni Jake tungo sa pagyakap sa kanyang sarili, ang mahalaga, nahanap na niya ang totoong siya at magpapasaya sa kanya. Ano ang aral ng tunay na buhay ni Jake Zanius? Para po sa akin ang true happiness and power. Mararamdaman lang po the moment you embrace who you are and the moment you accept yourself. That is the best feeling, the greatest power a person could have. You are who you are. You know what you're capable of and love yourself. Hanggang sa susunod na Miyerkules, ako po si PR Kanghel. Bawat karanasan, may mga aral na tumatatak sa ating puso at isipan. Sama-sama muli tayong makibahagi sa mga kwento personal dito lang sa Tunay na Buhay.